kababayan, kamusta na po kayo? Marahil ay alam niyo na po kung anong mga nangyari sa Senado, 'di ba? Hindi na po natin yan elaborate ng masyado dahil ang ating pong pinupunto dito ay yung pong BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Ito pong mga tinitignan kong sitwasyon. Dahil nga dyan sa mga pangyayaring yan, mga kaguluhan, ay mukhang itong uh, inintroduce ni Senator Amy Marcos na SB number 2067 na yun na nga, panukalang postponement ito na iurong. Excuse me. SB number 2067, panukalang postponement, yung November 2 ay iurong sa 2027 ng October. Natatanda ang sinabi ni Chairman Garcia na kung hindi matutuloy ng May 2027 ay hindi na po nila kakayanin. So, sabihin, kung papasa itong SB number 2067 ay wala pong BSKE na magaganap sa taong 2027. No? Ano mangyayari nito? Doon na papasok yung sinasabi nilang 2029 BSKE o 2030. Pero, eto, bago yun. Dapat itong batas na ito ay pumasa. Dapat maipasa, lower house, upper house, no? Congress yan at Senate. Siyempre, magkakaroon pa yan ng mga bycam ulit Tapos yan, kung papasa yan dyan, papasa yan sa Office of the President. Yun nga, nababalitaan natin na kung ipapasa sa Office of the President ay suportado daw itong BSK postponement dahil nga sa national state of energy emergency. So, pumamadaliin nila itong pagproseso para maipasa ang SB number 2067 ay dapat simulan na. Dapat ngayon pa lang ay umuusad na ito, dinidinig na ito para maging isang yung pag-amyenda ay maging ganap. Kaya lang dahil nga sa mga nangyayari ngayon, ang dami-daming problema. Specifically dyan, itong institusyon ng Senado. No? Mukhang hindi sila mapopokus. Mukha lang ito sinasabi ko. No? Hindi nila mapopokusan ng gusto ang pagpapasa ng amyenda sa postponement dahil nga sa mga nangyayari. So, sa madaling sabi, mga kababayan, ay gagahulin ng panahon para ipasa ang batas na ito, itong Senate Bill na ito na 2067. Ibig sabihin na naman ulit ay, siyempre, tuloy-tuloy ang proseso or yung calendar of activity ng schedule ay sa November 2. Itong 2026. Tuloy-tuloy ang paghahanda. Siyempre lahat. Pati ang COMELEC, siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang paghahanda. Bakit ka? Unang-una, mandato na yan, mandated yan. Batas yan, RA 12232. Hindi po pwedeng hindi yan susundin. Hanggat walang bagong batas, walang ibang susundin, kundi ang RA 12232. So, ibig sabihin, kung titignan natin, ay batas ang susundin, 100% natuloy ang BSKE sa November 2, 2026. Wala naman pong ibang batas. Yung naririnig pa natin ay mga panukala pa lang. Meron na bang update? Meron na bang dirinig? Meron na bang mga first reading, second reading? Di ba wala pa? Ang naririnig natin ngayon ay kaguluhan. Kaguluhan nga, sumudpot si Bato de la Rosa. Yan na, nagkagulo. Marami silang inaasikaso ngayon. Impeachment sa Vice Presidente. Ano bang ipapriority nila? Una-una, hindi dapat i-priority ang isang bagay na nakatakda na para pa i-postpone. At dyan na yan At kailangan pa i-priority na i-postpone yan. So, yung number, tiyak na matutuloy na yan. Hindi pa pwedeng idahilan na pagkatapos ng BARM, sinasabi nga nila, pagitan ay 6 na buwan, hindi pwede magkaroon ng eleksyon. No? Kung mangyayari yun,
Yun na nga, batas. Kailangan pa rin ng bagong batas. So anong masusunod? Yung iniisip na batas? Masusunod bang iniisip pa lang na batas? Hindi pa yung ganap o isang ganap na batas? Siyempre, yung ganap na batas ang susundin. Napaka-basic lang naman po. No? Panindigan, doon tayo sa batas na biran, siyempre. Mga kababayan. So, ang aking siyempre opinion dito, no? Doon pa rin ako sa November 2, 2026 na ito yung matutuloy. Ginagawa lang naman ng dahilan itong yun nga, state of energy emergency under ng executive order ni PBM. Unang-una ay sabi ko nga, hindi naman ganun kalala. Hindi naman ganun kalala at bakit pa ipopospone? Bakit pa kailangan ipospone? Kung yung pondong nakalaan sa BSKE ay hindi po pwedeng gamitin para sa iba. Unconstitutional po yun. Yung pondong BSKE, pera, ay hindi pwedeng gamitin para sa iba. Kung ipopospone yan, yung perang pondo ay babalik sa kaban ng gobyerno, sa treasury. Babalik lang. Pero hindi pwedeng gamitin sa iba. So, ano pang saysay kung ipopospone pa nila, kung hindi rin naman nila magagamit. Yun ang pakay nila, gamitin sa iba. So isipin nyo na lang mga mambabatas, bakit nyo pa ipopospone ang BSK? Kung yung pinapakay ninyo ay sasaklay, magiging unconstitutional po. So ituloy nyo na. At batas din naman yan. Pinaghirapan yung ipasa yan, pinaghirapan yung ipasa ang RA 1223. Tapos ngayon, gusto nyo naman tibagin. Parang kumuha kayo ng bato, ay ipupukpok nyo lang sa ulo nyo. Yan, may sumulpot na bato sa Senado. Nagkagulo. Sabihin nila aking mga pinapoint out mga kababayan. Yun lang yung akin sa ngayon. Mukhang kagahuli ng oras yan para magpasa ng bagong batas o amendment sa RA 1223. Dapat ngayon pa lang ay may mga first reading na sila dyan na ginagawa at mga butuhan sa Congress. Ayun lang, hindi na natin masyadong mababain. Para sa akin, tuloy ang BSKE sa November 2, 2026. Unang-una, batas yan. Siyempre, susundin yan. Sino ba naman kayo, tayo, para sumuway? Siyempre, mabuti ang mamamayan. Susunod ka sa batas. Batas na nila yun eh. Diba? Ang nagiging problema lang kasi yung mga gumagawa ng batas. Gagawa sila ng batas. Tapos, mabaguhin na naman. Nangyayari lang yan dito sa BSKE nito. Yung mga series of postponement na yan. Dito lang naman yan sa BSKE na nangyayari. Diba? Sunod-sunod yun. Mga ilang postponement naman. Dami na. Kaya ako sumang-ayon sa postponement ng December 1, 2025 kasi yung dahilan nila is para ayusin yung termino ng mga barangay officials. Tinalawig. So okay yun. Compelling reason yun. Mabigat na dahilan yun para mag-postpone. Kasi maganda yung layunin eh. Magpapalawig ng termino. So hindi naman kailangan pang kontrahin yun kasi yun lang may dahilan. Pero ngayon, ito ay dapat hindi. Para sa akin hindi. Energy emergency dapat kasi sa mga susunod na buwan, dapat malip na yung state of energy emergency na. At pag nalip na yan, 120% na ang BSK sa November 2. Pero kung kakapusin pa rin itong pagpasa sa SB number 2067, tuloy pa rin sa November 2 ang barangay SK election. Okay, so yun lang po yung aking opinion muli ngayon. Update lang ito. So mag-aantay pa rin tayo kung ano pa man ang mangyari. Ang sistema, ang ihip ng hangin ay paiba-iba. Pero walang dapat, hindi ka maguluhan. Tignan mo ang batas. Ayan ay dapat sundin. Meron ng batas, nakatakda na yan, may pondo na yan, tuloy na yan. God bless po.